Ito nga pala yung stray feeding namin last week. Syempre, ang unang customer, ang poging-poging si Alapan. May paunat-unat pa nga siya dyan, no? At kitang-kita nga namin nakatambay na dun sa may bilihan ng gulay. Paidlip-idlip lang habang malamig ang panahon. Kaya nga, pagkadaan namin, tinawag na rin namin siya kagad para makakain na siya ng almusal. Pansin nyo, tuwing nauuna siya na dumating sa amin, sabay-sabay na rin nagsisidatingan yung iba. Siguro na aamoy nila kami at nalalaman nila na nandyan na sila. Baka kakain na rin kami. Kaya nga habang nagpe-prepare yung asawa ko niyan, nilalambing ko muna si Alapan. Siya lang kasi talaga yung nahahawakan ko ng ganyan, yung iba kasi hindi pa talaga. At syempre nag-iingat lang din talaga kami. Tuwan-tuwa nga ako niyan dahil hindi ko malaman kung ano ba yung hinihingi niya sa akin. Siguro inip na siya na iabot na yung pagkain sa kanila. Kaya inaabot niya na yung kamay niya sa akin. No? At syempre, feeling VIP siya kaya ayan, dyan siya sa taas. At ito naman tatlo, yung may uling sa ilong, yung kulay itim at kulay brown, may space talaga yan sila kapag kakain. Kasi kapag magkakadikit yan, ako, panigurado, mag-aagawan at mag-aaway ang mga yan. Halos nakatatlong batch din sila ng pagkain yan, kaya alam ko busog na busog sila. Pagkatapos walang lingon-lingon, kanya-kanyang uwi. At ito namang isa nakabukod tong kulay puti, para hindi siya awayin itong mga to. At ikukwento ko nga lang din pala sa inyo, di ba ang aga-aga niya dumating lagi si Alapan? Pero kapag ka mga bandang 8:30 to 9, bumabalik yan sa pwesto namin. Nagla-lunch kumbaga, tapos diretso uwi na. Mautak talaga. Tas walang lingon-lingon, eat and run. Ang utak, no? May pagbalik pa talaga. Kasi alam niya siguro na nandun pa kami sa pwesto namin. May kasama pa nga siyang aso noon, kaya pinakain na rin namin siya. Siya nga pala yon. Bago pa nga kami makauwi niyan, dinaanan namin yung kubo, kung saan dating nakalagay si Beagle o si Sparky. At mabuti na lamang at naabutan namin si nanay. Kinausap namin siyang masinsinan kasama ng asawa ko. Dahil nga, for the end time, sinubukan pa rin namin siyang i-convince kung pwede niyang ipaampon itong kasama ni Beagle para mahanapan namin ng mag-aada at mapavet na rin namin. Pero talagang ininsist ni nanay na hindi niya ito pinapaampon. Sa kanya daw yan at napapakain niya daw ng umaga at gabi yan. Kaya syempre, nirerespeto namin yung desisyon niya at ayaw naman namin na makialam pa. Kaya hinayaan na lang din namin. Pero huwag kayong mag-alala dahil tuwing mag-stray feeding naman kami at tuwing madadaan kami dito, i-check pa rin namin siya. At nako, bago pa nga kami makarating sa mga dapat namin puntahan na kung saan kami nagpapakain, naharang na kami. Kaya ayan, binigyan na muna namin yan siya. Pansin nyo ba yung kain niya? Gutom na gutom siya at halatang halata yung ribs niya. Kaya talagang dinamihan namin yung bigay sa kanya hanggang sa mabusog siya. Bago lang yung mukha niya sa amin, ngayon lang namin siya nakita. Kaya talagang binusog namin siya. At ang sumunod naman na pinakain namin, yung doon sa may naghihilot. Siya yung usual namin pinapakain din. At ang next stop naman namin doon sa may bukuhan. At ayan nga, hindi pa nga kami mismo nakakarating sa mismong bukuhan yan. Sinasalubong na kami nila Muning. At ang iingay ng mga yan, akala mo, ang laki-laki ng utang namin na pagkain sa kanila eh. Alam na alam talaga nila na kami yung nagpapakain sa kanila. Nako, kung alam nyo lang at nandyan kayo, tuwing nagpapakain kami dyan, ako, napakagulo namin. Habang piniprepare pa lang yung pagkain, kanya-kanyang takbo, kanya-kanyang kain, kahit hindi pa maayos yung pagkain nila, nag-aagawan, ang gulo-gulo talaga, pero ayos lang. Alam ko naman dahil gutom sila kaya ganyan sila. At masaya nga kami dahil tuwing dumarating kami dyan, kompleto sila at lahat sila ay safe. Mini-make sure lang din talaga namin na busog sila. At kung may bagong dayo, sinasama na rin namin sa pagpapakain. At itong ang botsog-botsog na to, yung aso dun sa may bukuhan, hindi yan mawawala. Lagi yan namin pinapakain. Tignan nyo naman ang pangangatawan niya. Ibang-iba na din talaga siya nung una namin siyang pinakain. At bago pa nga kami makarating dun sa last na pupuntahan namin, pine-prepare na ng asawa ko yung pagkain nila. At binibigyan niya na rin tong mga iba na mga nagagawi. Ito nga medyo nababother kami sa kanya at nag-aalala dahil nga buntis siya. Talagang binusog din talaga namin siya dahil alam namin na marami siyang baby at panigurado. Gutom na gutom siya. Hindi ko alam kung sila ba yung mga aso doon sa may nagtitinda ng pakwan. Pero basta nandyan sila at naabutan namin sila, hindi kami nagdadalawang isip na pakainin sila. At syempre busugin. At ang pinaka-last, yung sa may sea oil. Kaya namin piniprepare ng mas maaga para nga pagdating namin doon, hindi na sila maghihintay ng matagal at diretso kain na lang sila. At syempre, tulad ng iba, kailangan hiwa-hiwalay para walang awayan. At ayan nga kasi nagulat kami wala pa si Chiki. Buti na lang tinawag ng isang crew doon sa may sea oil. Tingnan nyo naman yung buntot ni Chiki sobrang saya kasi mabubusog na naman siya.
At medyo nag-worry nga kami niyan dahil hindi pa lumalabas si Muning, yung laging pinapakain ni Papa ko. Pero mabuti na lang at lumabas siya at nakita namin. Kaya ayan, binusog din talaga namin siya. Yan lamang po, maraming salamat po sa panonood, pag-share at pag-like at pag-suporta po lagi sa amin. Salamat!